Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang pelikula na kung saan ang isang babae ay pagod sa pamumuhay kasama ang kanyang asawa, at nagpas siyang magkaroon ng mga bagong kakilala, at ito ay ang pelikula na may pamagat na Brownian Movement. Si Charlotte ay nabubuhay ng isang ordinaryong buhay, siya ay may pamilya at isang normal na trabaho sa isang ospital. Araw-araw sumasagi sa isip ni Charlotte ang ideya na pag-iba ng kanyang buhay. Isang araw ay nagpasya siyang kumilos, at umupo ng isang apartment sa tabi ng ospital. Pagkatapos maligo ay inaasahan ni Charlotte ang mga bagong makikilala. Pinupuntahan niya ang kanyang anak upang iuwi ito, tuwing gabi ay nagbabasa si Charlotte ng mga fairy tale sa kanyang anak. At kinaumagahan, hiniling niya sa kanyang asawa na sunduin ang kanyang anak pagkatapos sa paaralan dahil marami siyang trabaho ngayon. Habang naglalakad sa ward, napansin niya ang isang matabang lalaki na naging una niyang biktima. Habang nagtuturo si Charlotte ay napagtanto niya na hindi niya nasagot ang huling ka-meeting. Sa trabaho, hiniling ni Charlotte sa nurse na suriin ang ibang mga pasyente, at ang lalaking ito ay pupunta sa kanya ng personal. Dinala niya siya sa kanyang inuupahang apartment. At gumugol sila ng oras na magkasama sa loob ng kwarto. Matapos ang lahat ng kanyang mga gawain ay bumalik si Charlotte sa kanyang pamilya. At umalis sila papunta sa beach, doon ay nagpanggap si Charlotte na siya ay isang normal na asawa, at para hindi maghinala ang kanyang asawa na si Max. Pagdating sa bahay parehas silang pagod. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumunta si Charlotte sa kanyang inuupahang apartment, umupo sa isang upuan at naghihintay sa bagong matandang lalaki. Kaya naman nahuli si Charlotte sa isang meeting kasama ang guro ng kanyang anak na lalaki, sinabi ng guro na ang kanyang anak ay umuunlad sa kanyang pag-aaral. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay maaaring maging pabago-bago at dapat nilang subaybayan ang kanyang anak. Isang araw pumunta si Charlotte sa construction site, nagtatrabaho doon ang asawa niya bilang arkitekto. Nagtagal siya ng kaunti at hiniling sa kanyang asawa na maghintay ng kaunti, si Charlotte ay naiinip na nakatayo sa kalye, at nagpa siya na maglakad sa paligid ng construction na hindi pa natatapos. May boses ng isang tao na nagmumula sa malayo, pumasok si Charlotte sa silid at nakilala ang isang pamilyar na mukha. Siya ay labis na natakot. Baka sabihin ng lalaking ito sa kanyang asawa ang tungkol sa kanilang mga pagkikita. Iniisip ng lalaki na partikular itong pumunta sa kanya. Kaya naman nagsimulang sumigaw si Charlotte at sinaktan ang lalaki. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay, nang imulat ni Charlotte ang kanyang mga mata ay nasa ospital na siya. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya na nalaman ng tungkol sa kanyang mga libangan, upang mahanap ang dahilan ng kanyang pagnanais na pag-iba-ibahin ang kanyang buhay, pumunta siya sa isang psychologist. Gayunpaman, hindi masabi ni Charlotte sa psychologist ang lahat ng nangyari sa kanya kamakailan. Dahil dito ay inaanyayahan ng doktor si Charlotte na dalhin ang kanyang asawa sa susunod na sesyon bukas. Tinawagan ni Charlotte si Max, ang perpektong lalaki na pinapangarap ng ibang babae. Ngunit kahit na ganoon ay nararamdaman ni Charlotte na hindi natutugunan ang kanyang mga pangangailangan, kaya naman gusto ni Charlotte na makaranas ng bago sa pamamagitan ng pakikipagkilala sa mga taong may ilang mga katangian. Hindi makapaniwala si Max, na ang kanyang asawa ay magtataksil ng ganoon sa kanya. At nagrente pa ng apartment gamit ang pera ng kanilang pamilya, at mukhang hindi man lang pinagsisihan ni Charlotte ang kanyang mga ginawa, pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula na ang paglilitis para sa paglabag sa mga tungkulin ng opisyal. Ang ulat ng doktor ay nagsabi na hindi kailanman naunawaan ni Charlotte na siya ay nagkasala. At kung babalik siya sa kanyang trabaho, patuloy siyang maghahanap ng mga bagong makakatagpo. Upang maiwasang mangyari ito, napilitan ng hukuman na tanggalin si Charlotte nang walang pagkakataong maging doktor muli. Pagkatapos ng paglilitis ay dinala ni Charlotte ang kanyang asawa sa apartment kung saan siya naglibang. At kahit na ang kanyang asawa ay nakagawa ng malaking pagkakamali, nagpa siya si Max na patawarin ito dahil masyadong malakas ang pagmamahal niya kay Charlotte. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkaroon ng kambal ang kanilang pamilya, sigurado si Max na kanya ang mga batang ito. Kasunod nun ay lumipat ang pamilya sa India upang kumita ng pera, si Max ay naging arkitekto sa isang construction site, at si Charlotte ang nag-asikaso sa mga bata at gawaing bahay. Si Charlotte ay nagpunta sa palengke at bumili ng maraming tela para gawing damit. Sa gabi ay nagpapasalamat siya sa Diyos na nanatili sa kanya ang kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Charlotte sa construction site kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa, ngunit wala siya roon. Pagkatapos ay umakyat siya sa bubong at humiga sa sahig, upang damhin ang magaspang na sahig na nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakamali mula sa kanyang mga dating nakatagpong mga lalaki.
Umuwi si Max ng mas maaga kaysa sa dati, at hindi niya nakita ang kanyang asawa. Sabi ng yaya na araw-araw ay pumupunta si Charlotte sa isang lugar. Nagsimulang maghinala si Max na bumalik si Charlotte sa kanyang mga dating libangan. Isang araw ay nagpasya siyang sundan siya at napagtanto niya na siya ay hindi nagtataksil. Kinagabihan ay nagsimulang umiyak si Max at sinisisi ang sarili sa hindi pagtitiwala kay Charlotte. Inamin ni Max na nahihirapan siyang magtiwala kay Charlotte dahil nagsimula na itong magmukhang estranghero. Ngunit nangako si Charlotte na hindi na niya ito pagtataksilan muli. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.